Purihin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Tuloy pa rin po tayo sa ating pagbabahagi online po. At magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So, ito po ang ating topic po ngayon ay yung Let God Be God. Amen. Praise the Lord. Alam nyo kung susumahin natin ang Bible, ang kapangyarihan niya talaga nakapaloob doon sa kanyang mga salita. Kapangyarihan ng Diyos at ang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Yan po yung kwento ng Biblia. Ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa atin dahil sa Kanyang biyaya. At dahil sa Kanyang biyaya, hindi lang po tayo iniligtas sa kapahamakan, sa pamamagitan ng kabayaran ng lahat ng kasalanan o kabayaran ng kasalanang nagawa ng ating mga unang magulang, na yung bang kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Panginoong Hesukristo. Kundi biyaya na sinasamahan tayo ng Diyos araw-araw. Purihin ang Panginoon, tunay nga na napakadakila at napakabuti ang Panginoong Hesukristo. Totoo po, ang ating Diyos ay mabuti kailan paman at kailan paman ang ating Diyos ay mabuti. Amen. So, ang ating pag-aaralan po ngayon, ang ating bubulay-bulayin ay yung pagiging Diyos ni Kristo sa atin. Na wag nating singitan, wag nating haluan ng ating, wag tayong kumuha doon sa parte niya, sa pagiging Diyos niya. Bakit ko po nasabi yon? Hallelujah. Let God be God. Na kung saan, pabayaan natin na ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Dahil normal naman po sa buhay ng tao na dumaraan sa ano't anumang klaseng pagsubok o ano't anumang klaseng paghihirap. Alam nyo, medyo malaki rin ang impact sa akin ng usaping Let God Be God kasi mayroon medyo dinaanan akong hindi maganda kahapon at hanggang gabi inasikaso ko yon. So napakabuti ng Panginoong Hesukristo dahil oo nga naman kasi sometimes kung masyado na tayong nag-aalala o yung nagwo-worry sa anumang bagay o nagugulumihanan, mayroon yung mga pagkakataon na hindi natin namamalayan, pero nasa panic na tayo. Hallelujah, nasa ng kamay ng Diyos doon. 'Di ba? Mayroon din yung mga pangyayari sa buhay ng tao na sinasabing wala yan, imposible, napaka-imposible. Mga ganon, yung bang ayoko, hindi ko kaya. Kasi kilala naman natin ang ating sarili. Hindi ko yan kaya. May mga pangyayari at nakakausap din ako na tunay nga na parang yung lalo na sa mga broken marriages na na kung saan imposible na, hindi na talaga maaayos pa yung ganun ba. Tapos may mga tao din na takot nang mag-into relationship kasi yun nga, kung ano man yung nangyari sa mga nakaraan, parang dala-dala pa rin nila hanggang sa kasalukuyan. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hallelujah, sa mga naririnig ko na mga kwento ng buhay ng mga tao, mga kakilala ko, o yung mga naririnig, ganyan, hallelujah, nasaan ang kamay ng Diyos. Kaya sa buhay na ito, buong pusong magtiwala tayo sa Panginoon. Buong pusong manahan tayo sa Panginoong Hesukristo. Kapit lamang tayo sa Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay, ang Diyos ay Diyos. Let God be God. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala lang tayo. Naalala ko yung kwento po. Mayroong isang kwento. Ang pagtitiwala ganito daw po. Mayroong isang nahulog, parang bangin yata, kasi gabi. Tapos nakakapit siya sa puno. Doon sa pagkapit niya sa puno, nananalangin siya sa Panginoong Hesukristo. Habang nananalangin siya sa Panginoong Hesukristo, nangusap ang Panginoon sa kanya, na ang sabi ng Panginoon, bumitaw ka na. Ganyan. Takot siya, kasi
hindi nga niya alam kung gaano kalalim, hindi niya alam kung mababa lang ba yun, o babagsak siya, o anong mangyayari sa kanya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, bumitaw ka na. Nandun na, kung minsan mabilis ang isip ng tao, yung parang, parang kuryente na napakabilis ng takbo ng isip ng tao. Ngayon, hindi siya bumitaw. Dahil sa takot. Pero Diyos na ang nagsalita. Pero hindi pa rin siya bumitaw. Dahil sa takot. Nung magliliwanag na, nakita niya. Kaya siya pinabibitaw ng Diyos. Dahil, ito yung dulo, kunyari, dito siya nakakapit. Dito siya nakakapit. Ito yung dulo ng kanyang paa. At ito lang yung lupa. So, hindi pala siya malalim. Ganyan. Kaya, mahirap ding maiwasan. Kung minsan, lalo na pag yung matitindi yung mga pinagdaraanan sa mga bagay na sumusunod kaagad. Pero purihin ang Diyos. Ang kanyang salita po, sa pagbabasa natin ng kanyang salita at sa araw-araw natin na pagluhod sa kanya at sa araw-araw na tayo ay nagbababad sa kanyang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Siya yung nagpapalakas sa atin. At ano po ang tawag doon? Yan po ay biyaya ng Panginoong Hesukristo. Nagaya nga po ng sinabi ko kanina, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. At yung biyaya ng Diyos, hindi lang doon sa umpisa, nung tinanggap natin siya, kundi ito ay magpapatuloy sa bawat yugto ng ating buhay. Dahil ang biyaya niya ay sapat sa ating pangangailangan. Amen. Ang pangangailangan na yan ay hindi kayang bilhin na naman ng pera. Dahil ang pangangailangan ng kapayapaan, ng puso't isipan, yung magiging still ka, kahit na parang bagyo na yung problema, pero nandun yung kapayapaan ng puso't isipan mo, oo, normal na mag-aalala ka sandali. Oo, normal na makakaramdam ka ng hindi maganda. Pero, hindi yun nagtagal dahil hindi mo pinahintulutan na mag-sick-in ka na doon. Hindi mo pinahintulutan na manatili ka na doon. Kasi alam mo ang salita ng Panginoong Hesukristo. Yan ay biyaya ng Diyos. Amen. Pagkatapos, yung shield of favor, yan ay biyaya ng Diyos. Palagi ko pong sinasabi, yung shield of favor na yon ay tayo ay binigyan ng Panginoon ng shield. Yung ano na ba yung shield sa Tagalog? Panangga. Pwede yung ganon. Pero mayroong mas masaktong word doon. Na kung saan, hallelujah, yun ang magpapakilos sa atin para ang ating kaisipan ay magiging tama sa harapan ng Diyos, maging ang ating pagkilos. Hallelujah. Nakakapag-isip tayo ng matino, mga katinoang hallelujah, naka-align sa salita ng Panginoong Hesus. Amen. Shield of favor. Ang isang bagay na nagawa natin o ginagawa natin na kahit na mahirap, hallelujah, pero para sa kapurihan ng Diyos, yan ay shield of favor. Alam nyo, ganito, tayuan lang natin ang katotohanan. Bawat katotohanan, ang pabor ng Diyos ay kanyang ibibigay. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Nagpaplano pa lang ako, nagbigay ng patotoo ko. Mamaya, nandyan na ng prayer request, nandyan na pala yung katugunan. Sa susunod po, ikukwento ko po sa inyo. Amen. So, let God be God summarizes biblical themes of trusting God's sovereignty, wisdom, and faithfulness. We should submit to God's perfect knowledge and control, rather than trying to figure anything out or control outcomes ourselves. Yan, kung minsan tayo na yung gumagawa no? Imbis na nagpapakalma tayo, imbis na nagpapakontrol tayo, hallelujah, sa bilis ng isip, nangunguna na yung takot, hallelujah.
So, yung bang, ano kaya yung magiging outcome nito? Takot na tayo sa outcome na hindi pa naman din nangyayari. Pero ang kailangan lang pala ang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Trusting Him, not our understanding. Magtiwala tayo sa Diyos at hindi ang ating kaalaman. Sa Proverbs 3:5-6 ang sabi, trust in the Lord with all your heart and not lean into your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Amen. Pagkatapos, from trusting God, hallelujah, be still and know that He is God. Let God be God. Amen. Sa Psalms 46:10 ang sabi, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3, God's understanding is unsearchable. Yan. Napakalawak ang unawa at pagmamahal ng Diyos. Napakalawak ang kapangyarihan ng Diyos na hindi natin kayang isiksik lahat sa ating kaisipan. Who can fathom the depth of your love? Sabi nga ganyan eh. Hallelujah. Sa Isaiah 40:28 sabi, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depth of His understanding. Amen. Hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang sukatin ang pagmamahal at ang pag-uunawa ng Diyos. Yan po ay biyaya na ibinibigay ng Diyos, isang pabor para sa ating mga nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung kanyang kabutihan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagmamahal. Sabi nga ganyan sa kanta, kung ang pagmamahal ng Diyos ay isang dagat, lahat tayo ay lunod na. Amen. Kung ang pagmamahal ng Diyos ay maihihintulad sa isang dagat, lahat tayo ay lunod na. Hallelujah. Kung ang pagmamahal ng Diyos ay hinalintulad sa kalawakan ng daigdig, lamon na tayo. Amen. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay hinalintulad sa kalaliman, sa pinakamalalim na parte ng mundo, hallelujah, wala, tabon na rin tayo. Amen. Ganun po, kalawak. Ganun po, hindi natin kayang maunawaan ang kanyang pagmamahal. Bakit? Kasi yung pagmamahal niya, laging nandyan eh. Ilang beses ba nating nasakta ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay? Alam niyo yung magwo-worry tayo kaagad, nasasaktan din ng Diyos. Kasi, nasaan ako anak? Ganun po yun. Yung parang, tiwala kaagad tayo sa sarili natin. Hindi natin namamalayan. Kaya sa pangyayari sa buhay natin, let God be God. Pabayaan natin na ang Diyos, yung pagiging Diyos niya, ang kanyang ikilos sa ating mga buhay. Dahil isa siyang makapangyarihang Diyos. Amen. Basahin ko po muli. God understanding is unsearchable. Isaiah 40:28. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depth of His understanding. Amen. All pointing to surrendering to His perfect plan and not to ourselves. Lahat ng nasabi natin, ito po ay nagtuturo sa perpektong kalooban ng Diyos sa buhay natin. At hindi ito nakapoint po sa ating sarili. Lahat po yan, ang direksyon niyan nakadirect sa Panginoong Hesukristo at hindi po sa ating sarili. Sa Proverbs 34:7-9 ang sabi, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Sa 8, ito napakaganda po. Sa verse 8, ang sabi po, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. Amen. Taste and see, subukan natin ang Panginoon. May mga pangangaral at may mga evangelism na nasasabi po yan, subukan niyo pa ang Panginoon.
Nasubukan niya no lahat. So, ang Diyos naman po ngayon ang subukan nyo. Amen. Hallelujah. Sa Old Testament, nangyari din po yan eh. Lahat ng mga manghuhula, ginawa nila, nanalangin sila para umulan. Hallelujah. Wala. Sinubukan nila ang Panginoong Hesus. Sinubukan nila ang Ama. Hallelujah. Di yun. Natugon yung kanilang panalangin. Amen. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. So, sa pagtitake and see natin, hallelujah, sa kabutihan ng Panginoon, ang sinabi po, same verse, ay pinagpala ang tao na nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Take note, nagtitiwala sa Panginoon and not we ourselves. Amen. Verse 9, fear the Lord your sins. For those who fear Him, lack nothing. Yung ganda naman nito. Lack nothing. Amen. So, purihin ang Panginoong Hesukristo. Search. Amen. Application. Turn to God in prayer and rely on His care. Amen. Meditation on His Word help focus away from anxiety. Confess and repent when worry becomes sin, asking Jesus to take the burden. Praise the Lord. Pag ganyan po, na parang nagkakaroon tayo ng anxiety attack o nagkakaroon tayo ng depression o problema o parang nagkakaroon tayo ng takot sa anumang bagay, hallelujah, pumunta po tayo sa Diyos sa panalangin. Napakahalaga na alam natin ang kanyang salita dahil yun ang magpapalakas sa atin. At napakahalaga din na magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos napakamabuti. Hallelujah. Ang banal na Espiritu Santo ay nandyan lang na laging gumagabay at nagbabantay sa atin. Gusto ko yung naging usapan namin noong linggo. Hallelujah, na ang Holy Spirit nandyan, pero hanggat hindi natin ina-acknowledge na hindi natin pinapakilos sa ating buhay, hallelujah, nandyan lang siya. Amen. Totoo po. So, napakaganda. Everyday, i-acknowledge natin ang banal na Espiritu Santo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yung Jesus is Lord, yung Jesus is Lord, siya na yung masusunod sa ating buhay at hindi na po tayo ang masusunod po sa ating buhay. Ganyan din po. Hanggat hindi natin isinusuko ng lahat-lahat sa Panginoong Hesukristo, mayroon pa rin po ang kaaway na makapasok. Hallelujah. Sorry po Sorry po. Yan. Kaya, kailangan isuko natin ang lahat sa Panginoong Hesukristo para malaya siyang makakilos sa ating mga buhay. Amen. At lahat ng yan po ay kaya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoong Hesukristo. Ano yung hindi pa natin na isusuko sa ating buhay? Hallelujah. Isuko po natin. Alam niyo ang sabi ng Bible, pride goeth before destruction. Sa Tagalog, ang kayabangan ay nagdadala at ang kahahantungan nito ay kapahamakan. Amen. Yung kung mayroon tayong hindi maisuko sa ating Panginoong Hesukristo, dahil tinitignan natin na mas mahalaga ito kaysa sa Panginoong Hesus. That is idolatry. Kung hindi natin maisuko ang isang bagay sa ating buhay sa Panginoong Hesukristo, bukod sa idol po yon, yan din po ay kayabangan. Bakit ko nasabing kayabangan? Kasi mas tinitignan natin na mas mabisa at mas makapangyarihan na magpasunod sa atin yung bagay na hindi natin na isusuko kaysa kapangyarihan ng Diyos na kumilos at umayos ng ating mga buhay. Kaya dapat lahat ng bagay ay isinusuko natin sa Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Panginoon dahil
nararanasan ko rin po na yung dating ako, unti-unti, hallelujah, hindi man biglaan noon. Ngayon nakikita ko po na yung pagbabago na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kung lumapit ka sa ilaw, maliliwanagan at maliliwanagan ka. Wala kang choice, maliliwanagan ka talaga. Kung lalapit ka sa Panginoong Hesus, mababago at mababago ka. Wala ka ring choice, mababago ka talaga. Kung buong pusong paglapit at pagpapakumbaba sa Kanya, pinapakinggan ng Diyos ang bawat daing natin, lalo na kung gaano yung desire natin na makilala Siya. Kaya lang kailangang isuko natin lahat sa Kanya para malaya Siya na makakilos sa ating mga buhay. Amen. God grace daily empowers, sustains, and transform. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapalakas sa atin araw-araw. At ito ay nagsusustain at binabago tayo araw-araw. Hallelujah. Para kung kailangan nating magpatawad, nakakapagpatawad tayo. Kung kailangan nating magbigay, nakakapagbigay tayo. Hallelujah. Ito rin ay nagpapalakas sa atin para gumawa ng mga mabubuting bagay, mga kalooban ng Panginoong Hesukristo. At ito rin yung kapangyarihan ng Diyos para tayo ay makalaya sa anumang nag-aano sa atin, sa anumang umaalipin sa atin. Kung minsan hindi natin namamalayan, hallelujah, hindi na tayo alipin ng kasalanan, pero may mga bagay-bagay na napapahintulutan natin na umalipin sa atin. Bakit? Hallelujah. Bakit? Ganon. Na napapahintulutan natin. Kaya kailangan palagi tayo ay konekta sa Panginoong Hesukristo. Napakahalaga ang Kanyang salita. Hallelujah. Amen. At nagiging ang biyaya ng Diyos, ginagawa tayo nitong mapagpasalamat. Kahit na kung minsan nakita natin, example po, kasi ngayon Pasko, maraming mga bigayan ng regalo. Kahit na mga raffle draw, ganyan. Na kahit na makita natin na mas deserve natin, mas nangangailangan tayo kaysa mga taong nananalo o kaysa sa mga taong nabibigyan, pero nandun yung mapagpasalamat na espiritu mo para sa kanila at wala kang kainggit-inggit, hallelujah, kung di nandun yung pagpapasalamat mo, wala kang katanungan, purihin ng Diyos. Yan ay napakalaking papuri sa Panginoong Hesukristo at nagagawa yan hindi dahil sa ating sarili lamang, kundi dahil yan sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Kaya naman nakakilos ang biyaya ng Diyos sa buhay natin kasi pinahintulutan natin. Kasi talagang nag-submit tayo. Kasi talagang nagpakumbaba tayo. Talagang, hallelujah, inano natin, Lord! Ayan, talagang masidhi yung ating pagnanasa. Masidhi yung ating pagnanais na mapapurihan at masunod natin ang kalooban ng Diyos. At ang biyaya niya ay sapat para ito ay mapangyari sa ating mga buhay. Amen. Yun ang tumutulong din sa atin sa mga trial, sa mga pagsubok. Bakit tayo nananatiling nakatayo at nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos? Hallelujah. Bakit nakikita ng mga tao na maganda pa rin ang aura natin? Sa kabila, hindi nila nakikita yung mga pinagdaraanan natin. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kabila ng ating pangangailangan, nakakatulong tayo. Sa kabila na tayo ay nasasaktan, na walang nakakaalam, nakakaakay tayo. Yan ay biyaya ng Panginoong Hesukristo. At ang Diyos lamang ang makakagawa niyan sa atin. Kaya kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kasi yung biyaya ng Diyos ang magtatawid sa atin sa araw-araw. Yun ang biyaya ng Diyos ang magdudulot sa atin ng katagumpayan sa ating mga buhay. Amen. And reflect God's love to other, acting as an ongoing source of divine help for everyday moments. It's God's free and
unreserved favor that enables you to do what you can't do alone. Hindi natin magagawa kung tayo lang. Amen. Ano yung mga bagay na hindi natin magagawa kung tayo lang? Makalimot, magpatawad, magbigay, manalangin para sa ating kapwa. Ano pa? Marami yung mga hindi natin kayang gawin na tayo lang. Magpalipas. Ano yung pagpapalipas? Nagawang ka, palipasin mo na yan. Oh. Yan ay biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. From getting out of bed to overcoming major struggles, allowing you to serve and live more like Jesus. Allowing us to serve and live like Jesus dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kasi ang sabi ng 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you. Kanino po ito nangungusap? Ito po ay nangungusap sa ating lahat. Kung sino, pansinin nyo ang salita ng Panginoon na ito ay nangungusap sa mga nagbabasa. Amen. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi natin alam na ang biyaya ng Diyos ay sapat na para sa atin. Kaya dito, mabibigyan ko na naman ng diin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng tipon sa mga mananampalataya, sa mga kapwa mananampalataya, sa mga pakikinig sa preaching na full gospel, na walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, hindi ang kanilang denominasyon, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Ang sabi dito, but He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, sa ating araw-araw, bukas, let God be God. Sa mga darating na araw, let God be God. Sa mga sitwasyon natin, let God be God. Kasi, noon nga, doon sa Ehipto dahil sa hirap na kanilang pinagdaraanan, no? Nung inutusan niya si Moses ng Panginoon, nung inutusan ng Panginoon si Moses na para puntahan at ialis yung mga Israelita doon sa Ehipto, ano ang sabi ng Diyos? Noong nagtanong si Moses, kung tanungin ako kung sinong nag-utos sa akin, anong sasabihin ko? Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, inutusan ka ni ako. Amen. Yung ako na yon, ang Panginoong Hesukristo. Siya, kung ano man yung pangangailangan natin sa Kanya. Kailangan natin ng salapi, hallelujah, para sa mga transaction na legal naman, na maayos. Let God be God. I am your provider. Let God be God. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Hanggang bukas po muli, sa gabing ito, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, at bukas ay gigising tayo ng panibagong kalakasang mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, hallelujah, humihingi po kami ng kapatawaran na kung minsan, Panginoon, we run, Lord, into conclusion na po kaagad. Lord God, yung nakikita na namin yung dulo nito, kung ano man yun, Panginoon, Lord, forgive us. At dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, na tulungan mo ang bawat isang anak mo, O God, in the midst of struggle, of any cold problem, Lord God, hallelujah, that they will look straight unto you, Lord God, looking into Jesus, the author and finisher of our faith, because you are higher than our problems, Lord. You are bigger than anything that life called worries, or anything that
Lord, trigger or anything that yung nagpapatakot po sa amin. Father God, we just thank you. We just thank you that you are able to do more accordingly, Panginoon. Hallelujah sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at makapangyarihan ka. Salamat sa bawat ginagawa mo po sa buhay namin. Sa inyo po amang papuri. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po at bukas po muli. Magandang gabi. Have a lovely night, everyone. God bless and shalom.